Video na ito, pag-uusapan natin ang isang pelikula na hindi lang brutal, kundi sobrang nakakagulat ang twist, ang No Mercy. Kung mahilig kayo sa crime thriller na unti-unting bumabaliktad ang kwento, siguradong mapapa what just happened, kayo dito. Kaya huwag na tayong magtagal, simulan na natin. Nagsimula ang kwento malapit sa ilog, kung saan ang dalawang photographer ay sinusubukang kumuha ng magandang litrato ng mga ibon sa lugar nang hindi sinasadyang madiskubre nila ang bangkay ng isang babae. Samantala, ang top forensic pathologist na si Kang ay katatapos lamang magturo ng klase sa Police Academy. Ito na ang kanyang huling semester bilang propesor dahil malapit na siyang magretiro upang makasama ang kanyang anak na nakatira sa USA. Dapat ay darating na ang kanyang anak ngayon, ngunit naantala ang biyahe nito. Pagkatapos ng klase, tinawag si Kang ng pulisya upang tingnan ang bangkay na natagpuan malapit sa ilog. Doon, nagulat siya nang makita si Detective Min na dati niyang estudyante. Hindi siya sineseryoso ng kanyang mga kasamahan dahil siya ay babae, kaya madalas siyang binibigyan ng maliliit na gawain. Ngunit sa pagkakataong ito, may nahanap siyang mahalagang ebidensya, misteryosong mga bakas ng paa na agad niyang kinunan ng larawan. Sinuri ni Kang ang bangkay at napag-alaman na ito ay penira-piraso. Gayunpaman, iniwan ng mamamatay tao ang lahat ng bahagi maliban sa isang braso. Sa istasyon ng pulisya, sinuri nila ang kakaunting impormasyon na mayroon sila. Ang biktima ay si Yuna, isang 29 na taong gulang na iniulat na nawawala. Humingi si Kang ng mga teorya, at sinabi ni Min na tila gusto ng mamamatay tao na matagpuan at makilala ang bangkay. Pinagalitan siya ni Detective Yun, iniisip na isa lamang itong baliw na may galit. Ngunit sumang-ayon si Kang kay Min at hiniling na manatili siya para sa autopsy. Malamig at sistematiko si Kang sa kanyang trabaho, ngunit hindi kinaya ni Min ang makita ito at lumabas upang magsuka. Kalaunan, ibinigay ni Kang ang paunang resulta ng autopsy. Namatay si Yuna dahil sa basag na bungo dulot ng matigas at mahabang bagay. May natagpo ang lupa na may halong granite sa kanyang ilong at bibig na nagpapahiwatig kung saan siya namatay. May mga bakas din ng asin na nagpapakitang pinaira-piraso siya malapit sa dagat. Ibig sabihin, inilipat ang bangkay mula sa lugar ng pagpatay patungo sa lugar ng paghiwa, at itinapo naman sa ilog na nagdadagdag ng ikatlong lokasyon. Naalala ni Min na may construction company na nagtatrabaho sa Coastal Reclamation Project at ang kanilang mga pabrika ay nasa tabing dagat. Samantala, nalaman niyo na may nobyo si Yuna, kaya hinati ang mga pulis sa dalawang grupo upang sundan ang mga lead. Inikat niyo ng lungsod upang hanapin ang nobyo, at matapos manghuli ng ilang sugarol, natagpuan niya si Bongdo na naglalaro ng karera ng kabayo. Dinala siya sa istasyon para sa interogasyon, ngunit iginiit niyang hindi niya nakita si Yuna sa loob ng isang buwan at naglalaro lamang siya ng sugal noong gabing nangyari ang krimen. Samantala, kinapanayam ni Min ang ilang manager ng pabrika na nagsabing tuloy-tuloy ang kanilang trabaho at imposible ang krimen na hindi nila mapansin. Lalo na't palagi silang ginugulo ng mga environmental protesters. Gayunpaman, natagpuan pa rin ng mga manggagawa ang nawawalang braso sa lupa. Kinagabihan, binisita ni Min si Kang sa kanyang bahay upang pag-usapan ang kaso. Sinabihan siyang buksan ang pinto gamit ang lubad dahil sira ang electronic lock. Matapos haplasan ng aso ni Kang, ipinakita niya ang mga larawan ng krimen. Napagpasyahan ni Kang na may nais ipahiwatig ang mamamatay tao at may koneksyon ang tatlong lokasyon. Kinabukasan, nagpresente si Min ng detalyadong ulat. Kahit sinubukan itong maliitin niyon, binigyan siya ng pagkakataon ng kanilang chief. Ayon sa kanyang investigasyon, ang environmental group na I Love Venus ay sinusubukang pigilan ng construction company sa pagsira sa kalikasan. Ang kanilang leader na si Sun Ho ay sumulat ng libro na inihahambing ang ilog sa estatwa ni Venus at ang pagkasira nito sa pagkaputol ng katawan ni Venus, katulad ng nangyari sa bangkay ni Yuna. Lahat ng lokasyon ay may koneksyon sa iisang kumpanya at noong araw ng krimen, nagkaroon ng komprontasyon na tumigil sa operasyon ng 20 minuto, sapat na oras para sa krimen. May kapansanan si Sun Ho kaya gumagamit siya ng tungkod na tumutugma sa bakas ng paa sa crime scene. Dahil dito, pinaniwalaan ng teorya ni Min at ipinadala sila upang arestuhin si Lee Sun Ho na kusang sumuko at inaming kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Sa istasyon, hindi siya sumasagot sa mga tanong niyon at puro tungkol sa kalikasan ang sinasabi. Kaya si Min ang nagpatuloy ng investigasyon. Nalaman niyang nawala ng kabuhayan ng pamilya ni Sun Ho dahil sa construction, namatay ang kanyang ama at nagpakamatay ang kanyang kapatid. Ipinakita rin ni Min na tumutugma ang bakas ng paa ni Sun Ho sa ebidensya, kaya umamin siya bilang mamamatay tao. Samantala, nasa airport si Kang at hinihintay ang kanyang anak ngunit hindi ito dumating. Isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng sobra mula kay Sun Ho na naglalaman ng mga larawan ng kanyang anak na si Juan na nakagapos. Bago pa siya makapagtanong, nawala na ang estranghero. Sa parehong oras, tumawag si Min upang ipaalam na si Sun Ho ang salarin.
Agad na pumunta si Kang sa istasyon habang kinokontak ang customs at doon niya nalaman na dumating na pala ang kanyang anak at ang delay ay kasinungalingan lamang ng mga dumukot. Sa istasyon, hinihintay ni Sunho ang tamang oras habang tahimik. Nang dumating si Kang, sinabi nito ang kanyang kondisyon, kailangang patunayan ni Kang na inosente siya sa loob ng 3 araw kung hindi ay mamamatay ang kanyang anak. Desperado, nagmadaling pumunta si Kang sa laboratorio upang tingnan ang ebidensya. Ipinakita sa kanya ang lagaring may dugo, ngunit hindi pa tapos ang DNA test. Kumuha siya ng scalpel at umuwi upang gamitin ito sa kanyang aso. Humiling din siya ng psychiatric evaluation para maantala ang kaso. Pagkatapos nito, lihim siyang bumalik sa lab, nilinis ang lag-ari, at pinalitan ng dugo nito ng dugo ng kanyang aso. Nang dumating si Min upang kunin ang resulta, nakita niya ang analyst at maya-maya ay dumating si Kang. Sinabi niya na tapusin muna ang trabaho bago sila mag-usap at ipinaliwanag kay Min na hindi kayang gawin ni Sunho ang krimen dahil sa kanyang kondisyon. At kulang pa ang ebidensya kaya kailangan nilang hintayin ang resulta bago humingi ng warrant. Pagkatapos nito, humingi si Kang ng pabor sa isang kaibigang pulis at nagawa niyang bisitahin si Sunho sa kulungan, nais niyang patunayan na buhay pa ang kanyang anak. Kinuha ni Sunho ang cellphone ni Kang at kunwaring may tinatawagan na lalong ikinagalit ni Kang nang mapagtanto niyang nagpapanggap lamang ito. Sa galit, binugbog ni Kang si Sunho, ngunit naputol ito nang tumunog ang kanyang telepono. Si Juan yon, humihingi ng tulong bago biglang naputol ang tawag. Pagkatapos, tinanong ni Kang si Sunho kung nasaan ang murder weapon, ngunit tumanggi itong sumagot at sa halip ay pinaisip si Kang kung bakit niya pinatay ang babae. Sumunod, pinasok ni Kang ang bahay ni Yuna. Nakakita siya ng business card at tinawagan si Ari, isang kaibigan ng biktima. Ayon kay Ari, wala talagang lalaki sa buhay ni Yuna maliban kay Bangdo, na isa lamang ng gugulo at hindi tunay na nobyo. Kinabukasan, ibinigay ng analyst kay Min ang resulta ng pagsusuri at laking gulat nila nang malaman na ang dugo sa lag-ari ay mula sa aso. Dahil dito, nagalit ang kanilang chief at inutusan silang hanapin agad ang tunay na murder weapon. Samantala, napahiya si Min at pinaiwan upang mag-asikaso ng mga papeles. Habang si Kang ay naghahanap kay Bangdo, tinawagan siya ni Min upang humingi ng autopsy report. Ngunit nagsinungaling siya na may sakit at nasa bahay lamang. Habang kausap siya, nakita ni Kang si Bangdo sa kalye at naghanda sana siyang hulihin ito, ngunit nang marinig niyang hinahanap ng pulisya ang murder weapon, nagpasya siyang unahin yon. Mabilis siyang nagmaneho at naunang makarating sa bahay ni Sunho, kung saan nakita niya ang larawan nito kasama si Park, ang lalaking nakita niya sa airport. Dumating ang mga pulis kaya nagtago si Kang, ngunit aksidente niyang nahulog ang scalpel. Nakuha ito ng mga pulis at nakakita rin sila ng crowbar na may dugo na inakala nilang murder weapon. Samantala, pumunta si Min sa bahay ni Kang upang tingnan siya. Dahil hindi siya sumasagot, ginamit niya ang lubid upang makapasok at nakita ang aso na may benda at dugo ang paa. Dinala niya ito sa veterinaryo at nalaman na ang sugat ay mula sa isang matalim na bagay tulad ng scalpel at sinadyang ginawa iyon. Bumalik kay Kang. Pumunta siya sa lokal na istasyon upang alamin ang impormasyon tungkol kay Park. Napag-alaman niyang si Park ay isang ulila na inampon ng pamilya ni Sunho at lumaki silang parang magkapatid. Si Park at ang kapatid ni Sunho na si Sujin ay magkarelasyon, ngunit matapos ang pagkamatay nito, umalis sila sa lugar. Pumunta si Kang sa lumang bahay ng pamilya Lee sa tabi ng ilog. Sa isang nakasarang silid, natuklasan niya ang mga larawan ni Yuna at Juan na nakadikit sa dingding. Pati na rin ang mga lumang balita tungkol sa isang babaeng estudyante na inabuso ng 3 mayayamang lalaki ngunit napawalang sala. Dumating si Park at nakita si Kang kaya tumakas ito. Hinabol siya ni Kang ngunit nasagasaan siya ng sasakyan at nang maabutan niya si Park wala na siyang lakas. Binugbog siya ni Park at pinaalalahanan na sundin ng mga patakaran bago siya mawalan ng malay. Pagkagising, bumalik si Kang sa istasyon at sa galit ay sinuntok ang salamin habang naaalala ang sakit ng kanyang anak noon. Samantala, si Min ay nag-imbestiga at natuklasan ang mga kaina-hinalang detalye, ang nawawalang oras sa lab, ang basag na salamin, at ang koneksyon ni Kang kay Sunho. Nang makaharap muli ni Kang si Sunho, naalala niya ang nakaraan, ang biktima noon ay ang kapatid ni Sunho na si Sujin, at ang kanyang maling testimonya ang naging dahilan upang makalaya ang mga salarin. Kahit ipinaliwanag niyang trabaho lamang ang ginawa niya, hindi pa rin tinanggap ni Sunho ang kanyang paliwanag. Samantala, natuklasan ng mga pulis na hindi ang crowbar ang murder weapon. Nahuli ni Min si Kang at sinubukang arestuhin siya dahil sa pakikialam sa ebidensya, ngunit tumakas siya. Sa kanyang investigasyon, nalaman ni Min na si Yuna ay isa sa mga saksi sa kaso ni Sujin, at ang maling testimonya ni Kang ang nagpalaya sa mga may sala. Nagplano si Kang laban kay Bangdo sa tulong ni Ari, at nagawa nilang magtanim ng ebidensya laban dito. Ngunit dumating si Park at pinatumba si Min upang bigyan ng oras si Kang na tapusin ang kanyang plano.
Sa huli, napawalang sala si Sunho habang si Bongdo ang itinuring na salarin. Ngunit natuklasan ni Min ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Kang na tinanggap niya ang suhol upang baguhin ang kanyang testimonya kapalit ng pagpapagamot sa kanyang anak. Sa bahay ni Sunho, hinarap ni Kang ang kanyang nakaraan at humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Sa galit, pinilit niyang malaman kung nasaan ang kanyang anak. Nang malaman niya ang lokasyon, agad siyang pumunta roon. Sa lumang bahay sa tabi ng ilog, natagpuan ni Min ang lugar at pinatay si Park sa self-defense. Nang dumating si Kang, natagpuan niya ang kanyang anak na tila natutulog sa ibabaw ng mga talulot ng rosas. Ngunit nang hawakan niya ito, napagtanto niyang patay na ito, ang katawan nito ay penirapi-raso na. Doon niya nalaman ang pinakamasakit na katotohanan, ang bangkay na kanyang sinuri at ang ebidensyang kanyang pinakialaman ay mula mismo sa kanyang sariling anak. Sa matinding sakit at desperasyon, dumating si Sunho at ipinaramdam kay Kang ang sakit na kanyang naranasan. Sa galit, binaril ni Kang si Sunho, ngunit hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Kaya sa huli, ginamit niya ang baril at tinapos ang kanyang sariling buhay. Para sa akin, ang No Mercy ay isang simple pero napaka-epektibong thriller. Sa una, parang typical investigation lang, pero habang tumatagal, mas lumalalim at mas nagiging disturbing ang kwento. Ang pinakatumatak dito ay ang ending, sobrang bigat at hindi mo agad makakalimutan. Isa ito sa mga pelikula na magpapaisip sa'yo kung sino ba talaga ang tama o mali. Maikli lang, pero solid, lalo na kung gusto mo ng plot twist na talagang tatama sa'yo. At doon nagtatapos ang ating pagtalakay sa No Mercy. Isang pelikula na nagpapatunay na minsan, ang pinakamatinding kwento ay hindi nasa aksyon, kundi nasa katotohanang unti-unting nabubunyag. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang Asian movie recaps dito sa Real Asia Talk.